Si Goy oh. Malakas to kumain ng mangga. Goy, mangga ta Goy. Ubusin mo yun ha. Ito natin Goy. Yung mga mais po natin dito mga kaprobinsya. Tingnan po natin yung mga nabalik na mais kung nalaya na ba. Marami po sa ating mga mais dito na natumba dahil sa malakas na ulan. Yan po. Yung iba oh, bumangon lang. Pero yung iba dito wala na tong chance. Katulad dito oh. Nabalik. Yan. Marami po sa ating mga mais dito na natumba. Napakasayang sana. Napakaganda pa sa ating mga mais. Yan. Ano pa dito? Uy, ibon. May quail. Buntog. May mga banay na mga kaprobinsya yung mga mais natin. Yung iba bumangon, yung iba natin mais na natumba tulad dyan oh. Pero yung iba hindi na yan makarecover. Ipagkain lang natin yan sa ating mga alaga. At yung mga talong natin dito marami pong bunga. Araw-araw po kami naggulay dito sa aming mga talong. Bang banay oh. Putulin natin ito mga kaprobinsya kasi napaka dikit nila. Mukhang nagkamali sila dito sa pagtanim. Tig-apat oh, may 5 tapos napakalapit lang. Kunin natin yung medyo payat. Kain lang natin ito sa ating alaga. Pati yung may nabalik dito na sa tingin natin hindi na mapakinabangan, putulin din natin.
Marami po yung nakuha natin. At hindi pa rin nakuha lahat. Kain lang natin ito sa ating mga alaga. Marami pa dyan. Yung mga nabali. Napagod po tayo mga kaprobinsya sa mga hindi nakapanood sa una natin mga video. Yung baka natin nakabang na ibinta na po natin, na-dispatcha na natin, at dito na po natin nilagay si Bitas. Subukan natin na pakainin ng todo para lumaki ito. At hindi po tayo nalugi kay kabang, nakabawi lang po tayo sa ating puhunan. Tingnan natin kung kumain ba ito ng mais. Kasi marami pa doon. Kumain, no? Marami bang bali doon. Yan po ang maganda pag nasa probinsya tayo tapos may mga tanim, dapat may baka din tayo. Basta may area lang na maliit. Kahit isa o dalawa lang. Kasi pag may mga damage sa ating mga tanim, hindi natin yan maiwasan. Hindi natin matapon lahat. Sa ngayon po mga kaprobinsya, mas malaki pa si Bitas kay Limer, pero matangkad si Limer. Malakas na kumain ng mais mga kaprobinsya. So yung mga natumba doon, kunin natin. Na-harvest natin yung mais natin sa wala sa timpo, wala sa oras. Dahil po sa mga nakarang araw, malakas yung baha dito, malakas yung ulan. 2 beses po nagkaroon dito ng malakas na baha. Yung mga kasama natin ngayon dito, patuloy sila sa pagkuha ng graba para ipasiminto natin dito at saka malagyan ng drainage para pag may malakas na ulan hindi na madulas dito. Gusto ko sana dahil dito yung isa nating baka doon na si Kongkong, pwede natin ito malagyan ng dalawa, pero ang problema kinakain niya yung tali niya, ninat-ngat niya ba para maputol, para makawala, hindi siya pwede dito ba. Natuyo agad yung sugat ni Bitas kasi may sugat siya dito at nabakunahan po natin siya. Natuyo agad. Oops. Relax lang. Relax lang. Pag may mga alaga tayo, hindi tayo dapat magkumpiyansa. Wah! Kahit alaga pa natin yan. Lalo na si Bitas, may ugali ito. Doon may hirapan tayo doon na pumasok sa kanyang kulungan kasi maliit lang. Pero dito,
malaki dito. Walang problema dito kahit araw-araw pa tayong lumapit sa kanya. Hindi tayo maipit sa mga harang ng kawayan. Yan. Hindi pa bitas. Bakas ni bitas. Oops. Busog siya. Si Bitas po, maraming nagsasabi na may lahi siyang Indo-Brazil. Pero ang baka na sigurado tayo na may lahing Indo-Brazil, si Limer. Sarap sakyan, oh. Oh. Pero ito, si Pogi, pabihira lang kayo makakita ng malaking baka, mamangha kayo kasi medyo malaki na ito si Pogi. Yan. Pero nung nakapunta kami sa Dulol Bakong, mga malaki yung baka doon, nung nakakita kami doon ng mga malaking baka, pagdating namin dito parang napakaliit na ni Pogi. Pero dito sa aming lugar, dito sa aming barangay, ngayon po si Pogi yung pinakamalaki. Matangkad po sa mga kaprobinsya. Pero hindi siya nanuwag basta himasimasin natin sa palagi. Pero pag lumapit tayo sa kanya tapos wala na tayong ginagawa, magalit siya, nanuwag siya. Kaya pag lapitan natin siya, kailangan natin na himasimasin. Parang nagilukan siya ba? Pero dapat hindi tayo magkumpiyansa. Maingat tayo. Puntahan natin si Marites. Pastol natin yung nanay niya. Kasi walang ulan ngayon. Pagkahalik si Nanay Marites mga kaprobinsya. Pero sanay siya sa tao. Magpahimas lang. Ang natira dito ngayon si Marimar at si Bitang at si Marites. Kasi yung isa nating baka pinasok natin dun sa kulungan. Andito lang si Marites, oh. Basta Sates. Oh, psst. 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 Hindi lang tayo lumapit sa kanya kasi nanuwag siya. Napakasilusan niya sa kanyang anak. Defensive siya sa kanyang anak. Takot siya na kunin natin. Yan, o, Marites. Tumatakbo na palagi. Higat na kayo. Marites. Yeah, gapak kita gilas. Ah, si Marites lumapit sa atin. Tapos pag makita sa kanyang nanay na lumapit sa atin si Marites, magalit siya. Akala niya siguro kunin natin si Marites. Kaya istansya lang tayo sa kanya. Noong una lumapit ako, muntik ako matamaan sa kanyang sungay. Oh, at juga ayo. Kalingaw ra ba? Yan po, napakalayo lang natin mga kaprobinsya. Buti na lang, mahaba yung
tali sa ating baka. Okay lang pag tumakbo si Marites, papalayo sa atin. Pero pag lumapit sa atin si Marites, tapos makita sa kanyang nanay, naku po, delikado tayo. Distansya lang tayo. Ano, malayo lang. Safety tayo dito. Si Bitang mga kaprobinsya, mataba na. At hindi ko po inakala na ganyan na sa kalaki pag tumaba. Kasi noong una na nabili natin siya, napakapayat lang niya. Pero ngayon, pag tingnan natin, lalo na sa malayuan, napakalaki niyang baka. Kahit kakapanganak pa lang niya. Pang-apat pa niyang panganak ngayon. Pag mag-alaga tayo ng baka mga kaprobinsya, tapos gusto natin na lumami agad, mas maganda, bibili tayo ng inahin. Napakadali lang. Hindi tayo lugi sa kanya. Kasi lumaki siya ng tumaba, tapos may anak pa siya dito na magandang klase. Kasi nang nabili natin, mga 1 buwan lang siguro naglandi siya agad. Hindi katulad pag bibili tayo ng mga bagong walay, taon pa yung hihintay natin bago maglandi. Ako po, pag magpapakain tayo sa ating malaga, parang naaliw na ako habang narinig ko yung parang nagmumukbang sila sa mga Carabao grass. Tapos patakbo-takbo pa yung anak niya. Napurga na po natin siya. Ang pamamaraan po namin dito, kada 10 araw, purgahin namin agad. Kasi nasubukan namin dati, si kuribod. Muntik nang mamatay sa kuribod. Si kuribod dati mga kaprobinsya, muntik nang madali dahil sa bulate. At nang nakita natin na parang hindi siya mapakaliba si kuribod, tinurukan agad natin ng pampurga. Yun, lumabas yung mga napakaraming bulate. Galubid yun. Kiat kayo, kiat. Si Bitang lang, ang napapansin namin sa kanya, napakalakas siyang kumain. Hindi siya mapili sa pagkain, mapatubuman, mapanapyer, mapadamo. Grabe sa kalakas kumain. Kaya napakabilis lang natin siya napataba. Pero base po sa aming experience mga kaprobinsya, bihira lang yung inahin na mahinang kumain. Basta inahin, napakalakas siyang kumain. Gusto ko sanang itali dito yung ating baka, pero hindi pwede mga kaprobinsya. Kasi may mga dumaan dito, tapos matapang siya. Delikado, baka manuwag pag may dumaan. Dito lang natin itali si Bitang, oh. Pero si Marites, yung anak niya hanggang ngayon, dumidi pa rin. Malakas siya dumidi. So asahan natin na may maganda siyang katawan. Sa mga nakarang araw po, nagbinta tayo ng baka. Sa nakarang linggo, doon sa bundok, yung sa aking tiyahin. Tapos sa mga nakarang araw, si Kabang naman. At sa sunod na araw naman mga kaprobinsya, bibili naman tayo ng baka. Baka magtaka kayo kung bakit tayo nagbinta tapos bibili naman. Kasi may mga kapitbahay tayo dito na gusto mag-alaga ng baka. Siguro nasa mga 2 ang bilhin natin. Naiganahan mo ba ito ba mga kapitbahay namin dito? Kaya bibili naman tayo ng baka. Kasi minsan may nagbash sa atin kasi nagbinta tapos bumili naman. May mga rason po tayo kung bakit natin ibininta. Nung isa doon sa bundok, ibininta yon dahil nakunan po yung baka natin doon. Tapos si Kabang, ibininta natin dahil napakaliit lang yung improvements kahit marami pa yung pinakain natin sa kanya. Kaya nagsawa na tayo sa kakapakain. Bumili tayo dahil may mga kapitbahay tayo na gusto mag-alaga. At sa ngayon, hindi pa nanganak yung mga baka natin dito. Maganda sana pag marami na tayong mga maliliit na baka kasi hindi na tayo kailangan pang pumunta doon sa stockyard. Yung mga anak sa ating baka lang ang ating palagaan. Pero sa ngayon na wala pa, so bibili lang muna tayo. Kaya pag may makita din tayo na mga ganang klase na baka na babae, kahit inahin, pwede natin bilhin para alagaan dito at saka paramihin. Para pag may mga kapitbahay tayo dito na gustong mag-alaga ng baka, hindi na tayo pumunta pa ng stockyard. Mga anak lang ng ating baka dito yung palagaan natin. So babaeng baka ang ating paramihin dito. Dito po mga kaprobinsya, may tubig na, oh. So linisin natin yan para taniman lang natin ng kangkong.
Kasi noon na po marami tayong asula dito, pero nagtaka lang po tayo kasi bigla lang nawala yung asula natin, bigla lang namatay. Ang itanim lang natin dito yung mga kangkong lang, mapakinabangan naman natin yan para sa ating mga rabbit, pwede din sa isda. At yung gabi natin dito may mga talbos na, magkuha tayo. Ito po yung masarap sa probinsya, sa mga tabi-tabi lang may pang-ulam na tayo. Pag nasa syudad tayo, yung gabi pa lang napakamahal na yung isang serve. Dito sa atin, pag kumain lang tayo kahit ano, may mga galay tayo dyan, may talong, may kangkong, kaya walang problema, basta alam natin kung paano mamuhay sa probinsya. Pero pag hindi kayo sanay kumain dito sa gabi, parang nakatihan po kayo. Para makatip ito, basta hindi tayo sanay, lalo na pag hindi maayos yung pagkaluto. Hindi naman mapakali yung baka natin, oh, kasi si Martis umuwi doon, bumalik sa may bakod, pumasok. Okay na to, haluan lang natin to ng malunggay. Lauyo lang, lauoy. Pag marami, maganda to, ano, paksiwon. Inuunan. Yung mga alaga ring ibon dito mga kaprobinsya, yung mga maliliit, may nakawala po sa kanila. Kasi nakalimutan lang isirado yung pintuan. At hindi naman bumalik. At minsan isipan ko po na pakawalan na lang natin yung mga ibon natin dito na zebra. Ano kaya ang magiging resulta pag pakawalan natin sila? Yan po, kaunti na lang yung natira. Subukan natin itong pakawalan mga kaprobinsya. Tingnan natin kung bumalik pa ba sila dito sa atin. Kaunti na lang yung natira para may kasama yung iba na nasa labas. Pagkawalan natin ito lahat. Tingnan natin kung may bumalik ba. Sana hindi sila mahuli ng mga tao dito at sana dumami sila dito. Yung mga zebra natin. Yan po mga kaprobinsya, oh, bukas na. Marami sana to pero nakawala po yung iba. So ang gagawin natin, kawalan natin lahat. Tapos lagyan na natin ng pagkain dito para pag gusto lang bumalik, may makain sila. Ano? Bye-bye! Yan!
Up, 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 up. Ayan lang po ay. Yan po mga kaprobinsya oh. Malaya na po siya oh. Pero pag gusto niya bumalik, may pagkain lang dyan. Hindi na natin sirain yung kulungan nila, yung cage nila. Kasi nakawala yung iba nating ibon, nakalimutan nilang isirado yung dito. Para may mga kasama sila sa labas at dumami sila dito, pakawalan natin sila lahat. At sana lang po hindi sila mahuli ng mga tao dito. Pero hindi naman sila attractive sa mga tao na para pangkatay. Kasi mga maliit lang sila. Akalain lang nila na mga maya sila. At hindi naman attractive yung kulay nila. Katulad sa ating mga African lovebird, sa ating mga parakeets. Yung mga ibon na yan, yan po ang attractive yung kulay nila pag makita sila sa labas. Isa pala yung lumabas, pero iwanan natin bukas yung kulungan nila dyan. Sana marunong silang humanap ng pagkain dito. Yan po. Nung pinuntahan ko siya sa mga nakarang araw, marami na po sila mga kaprobinsya kasi may mga bagong napika naman na mga zebra. Nakalimutan ko lang isirado yung pintuan nila, kaya nakalabas yung iba. Tingnan natin kung hindi ko sila bumalik dito. Yan, lumabas na yung iba oh. Pak, pak. Yan, pak, pak. Ano na, lumipad na. Bye bye. Saan kaya yun? Ito na. Nagsiliparan na sila mga kaprobinsya oh. Yan, dun. Yup. Yung iba andun oh. Yan oh. Pakalat-kalat na sila dito sa ating area. At sana po dito lang sila sa paligid para makikita lang natin sila. May natira pa. Nagdalawang isipan na lumabas, pero sigurado tayo na lumabas yan. Binuksan na natin yung hawla nila. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin oh. Yan, yung gabi. Gulay na may gata, kalabasa, yung kalabasa, ay bulad. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Ulan naman, ulan.
Ay, jom-jom kita. Ay, minus sa sunan. Kebetulan perusahaan lah. Oh, tidak ah. Mahalin siya. Dalawa rin sa luto kaya isda o Kedulang ya, kedulang dulu pak. Hah?